Bali na. Okay, sa Matthew chapter 13, verses, magsimula po tayo dito sa verse 1. Matthew 13. So sabi niya dito, the same day went Jesus out of the house and sat by the seaside. A great multitude were gathered together unto him, so that he went into a ship and sat, and the whole multitude stood on the shore. And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. And when they sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. Some fell upon stony places, where they had not much earth, and forthwith they sprang up, because they had no depthness of earth. When the sun was up, they were scorched. And because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But the other fell into a good ground and brought forth fruit, and some 100-fold, some 60, and some 30-fold. Who had ears to hear, let him hear. Okay, so dito po sa itong parable na to ay may explanation, explain po ni Jesus Christ. Okay, so mag-umpisa na po tayo. The parable of the sower. So, tatlo po ang ating makikita rito, ang nagkasi, ang seeds, ganoon din ang soil. So, during the time of the Lord Jesus Christ, ang paghasik mo ng binhi ay yung mga farmer ay talagang pinag-iingatan nilang yung binhi ay doon lamang talaga pupunta doon sa inihandang lupa. Pero yung naghasik dito ay kakaiba to sapagkat ito ay inihasik niya at ito'y pumunta sa lahat sa apat na uri ng soil. Okay. Makikita natin doon kagad na okay, once again, at raragtay mo na. Lord, we thank you so much for this blessed opportunity. Kayo po ang mag-empower this empowerment to share the Holy Word this morning. Kayo po may taas. Kayo po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Okay, so the parable of the sower. Ang una pong naghasik ng binhi ay ang ating Panginoon. So, sa paghasik po naman ay iba-iba itong paraan as the church ay nagmamarcha patungo sa hinaharap, patungo sa katapusan o sa pagkakatupad ng pinangako ng Diyos. Okay, kaya nga sa ngayon, so followed by the apostles, followed by the early church until now, okay, ito po ay naihasik naman sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng television, social media, okay, doon din. At ito rin naman ay naihasik din, sa loob ng iglesia. Okay. So, tingnan natin dito ang tinatawag na soil. Ito'y kumakatawan naman sa apat na klase ng tao. So, meron yung soil na matigas. Ito yung
fell by the wayside. At ito'y daanan ng tao, so kada daan ang tigas talaga. Meron naman yung napunta ron sa stony ground, manipis yung lupa. Tumutukoy sa puso ng tao na talagang susceptible sa pagbabago. Okay. At yung isa naman napunta ron sa doon sa madamo. Okay. At yung damo ay hinawakan yung lupa. Okay, at yung seeds na napunta ron na napakinggan ng tao ay na-choke itong mga ugat. At yung pang-apat, yung good soil, yun ang prepared heart. Okay, na siya naman tumanggap sa Panginoon at nagkaroon ng bunga. Okay, so tignan natin dito kagad na itong seeds ay unang-una fell by the wayside and the fowl came and devoured them. So titignan po natin dito ang matigas na puso ng tao, matigas ang pag-iisip o matigas ang ulo, matigas ang puso. Okay, at bakit kaya nagiging matigas ang puso ng tao? So, it is because of the ongoing sins and ongoing rebellion. So, yung mga kasalanan na hindi maiwanan, hindi ma-surrender, okay? At ganon din ang tinatawag na rebellion ng tao na ayaw magpa-submit sa salita ng Diyos, ayaw pa-submit sa authority. Okay? They know God, but they don't follow Him. Okay? Ayaw nilang kumilala. So, ito yung isa bakit matigas ang puso ng tao. So, ito ay nangyayari dahil din sa kagustuhan ng tao. Pinatitigas nila ang kanilang puso because of the ongoing sins and ongoing rebellion against God. Everything lies under the decision of man. Will. Okay? Under the will of man. Ako, grabe. At ang pangalawa, self-righteousness and religion. Pagka ang tao ay self-righteous, tingin niya, biyasa na siya sa Biblia pa. So self-righteous, konti lang yung kasalanan. Akala niya maliligtas niya ang kanyang sarili. At naging biyasa sa Biblia, they interpret the Bible according to the teachings that they have received. Sangayon sa katuruan na kanilang kinalakihan, na kanilang natanggap. Okay. Self-righteous and religion. Kaya nga ang religion na hindi nakapagligtas. Hindi po tayo naging hindi po baptist na nakapagliligtas sa atin. Kundi nung naligtas tayo, binigay tayo ng Panginoon sa tamang iglesia. Nagtuturo naman ng katotohanan. Okay? So, kaya nga, ito, pagka nag-resolve po tayo, huwag po natin sabihin na pagka mag-baptist kayo, okay, we do not hold that kind of doctrine that any church cannot save souls. Kaya nga, ang church ay ito lamang ay grupo ng mga mananampalataya na sila ay baptized, sumasamba sa dakilang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Okay. Kaya nga, ito yung tinatawag na assembly, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng assembly? What is
is the meaning of assembly? Meron kayong bibigyan ko mamaya yung price ng makasagot. Magkano daw? Ha? Baka malaki. 500. Oh. Raise your right hand na. Baon din. O, ba? Ha? Meeting. Pwede. Pagpupulo. Okay, o sige, ilalim mo pa. So, pumunta sila doon for purpose of pumunta sila doon para makinig sila. Pagpupulong. Hindi pupunta ron na hindi makikinig. O, diba? Kaya nga yung cellphone nyo, mamaya na yan. Okay. So, assembly. Pag nakapunta tayo sa assembly. Okay, hardened soil, hardened heart. Okay, kaya nga ang relihiyon di nakapagligtas. Ang mga tanging magliligtas sa atin ay ang ating pananampalataya, ang ating pagtanggap. Amen. Okay, pangalawa, itong klase ng soil na napunta ron sa bato. Okay, at ang sinabi dito, ang salita ng Diyos ay nakapakandig ng isang tao ay, okay, sorry, hindi pa tayo tapos. And the fowls came and devoured them. So ito yung bird na nakita yung seed and devoured them up. Okay, yun ay kinain. So, ang ibon dito ay nire-represent niya ang evil spirit na yung pakinggan na salita ng Diyos ay kanyang kinuha sa puso ng tao para hindi maligtas. Kaya nga since the beginning, ayaw ng diablo na may mapunta ng langit. Gusto niya punta lahat dun sa impyerno. Kasi pupunta rin siya doon. So, yun ang activities niya to snatch the very word that was being heard para maligtas sa. Okay? For example, upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up because they had not no deepness of earth. So ito po yung mga, and when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. So ang ugat talaga ay nagbibigay ng buhay. Okay? Kung walang ugat, walang buhay. Kaya nga itong lupa na ito ay hindi manipis lamang. At nakikita po natin subject ito sa pagkakaroon ng tinatawag na changes, pagbabago sa kaisipan. Kasi mababaw ang puso, mababaw ang mind. Okay. At makikita natin dito na kung dumating, may apply ang buhay Kristiyano because of the persecution, because of the tribulation, ay talagang iiwanan nila ang salita ng Diyos. Hindi sila mananatili. They will go away. At ang kanilang napakinggan ay namatay. Biruin mo naman na pagka because of your ito yung tinatawag na persecution yung ito yung number one peer pressure, kinakatsawan, peer pressure sa inyong pakikinig, sa inyong pagba-Bible study, sa inyong buhay Kristiyano. Nako, baka lalampas kayo mga ganun na salita. Okay. Hindi ba alam na pag nag-iisa kayo matutunaw kayo parang asin naman? Kasi nag-iisa lang. So, ganun siya. Tribulation, ito mas matindi. Sumasagat ito sa bulsa. Sumasagat din ito sa sikmura.
It touches lives. Kaya nga kung hindi malalim, hindi kung ang lupa ay manifest talaga naman na ang salitang napakinggan, hindi tutubo talaga at mamamatay yung at mabibither away. Pero yun, okay, persecution. So, pero sa buhay Kristiyano, sino nakaranas ng persecution? As we move forward, sino ba nagpe-persecute sa atin? Sino? So, number one sa pamilya eh. Pagka merong decide talaga, sometimes, doon ka na lang, iiyak mo na lang. Okay? Pero, alam nyo, sabi ng Biblia, mapalad ang pinipersecute sapagkat nag-glorify ang Diyos. No, nag-glorify ang Diyos. As long as we stand. Sapagkat ang Diyos na nag-save sa atin was once persecuted and suffered death and yet without sin. So, ganun din ang kanyang mga anak na tayo mga anak niya as we live on this planet Earth ay makaranas na tayo mga tunay na ligtas. So, in this alone, ito yung mga taong nakapakinig, okay? Pero nung sila ay nakaranas ng problema, nakaranas ng persecution, may iniiwan nila. Hindi sila nagtagal. Amen. And they went away and they're gone. At ang iba naman ay napunta ron at ang buto ay napunta ron sa tinatawag na madamo. So, yung lupa, hinawakan ng ugat yung lupa. So, ito yung sumakal. Okay. Dito nga sa Biblia, habang binabasa natin ito, no? The cares. What is the cares of this world? Ito yung mga alalahanin ng mga tao. Kaya nga dito sa lupa ay dalawa ang nagko-compete dito. Ang Diyos at ang pagkain. Kain dan mo. Kaya pagka wala nang makain, ikwara nila ang Diyos. Pagpapalit nila ang Diyos sa pagkain. Gagawin talaga lahat ng tao ang paraan para mabuhay. Survival talaga yan. Okay? But it's a matter of principle. It's a matter of decision. Firm decision to the end. Wow. Okay. Paninindigan ang sinasabi dito. So, because of the cares and because of fears, wala pa lang doon sa sitwasyon ngayon ay may takot na. Wala pa lang sa sitwasyon na hindi pa lang dumarating, takot na. Dami kinakatakutan ng tao. Ano ba yung kinakatakutan ng tao? Nangay kabuting tayo. Ha? Ano? Walang bao. Walang baon, walang pangkiriento ron. Walang wifi. Walang connection. Daming kinakatakutan ng mga buhay ang tao talaga. So, fear of the future, fear of the unknown. Siguro, ito na, insecurity. Ang dami talaga. So, gagawin nila. And then the deceitfulness of the riches. Kaya nga, kung ang tao ay mukhang pera, sabi nila, mabuti pa yung pera may tao, pero yung tao walang pera. Pero mahirap naman pagka mukhang pera ang tao. Believe for money alone. Ano ba purpose ng ating buhay? Nabuhay na ba tayo para sa kayamanan? Para yumaman tayo?
Tapos pagka yumaman, magbabago na talaga. Una pa lang kasi una pa lang, mali na ang prinsipyo talaga. Ang buhay hindi naman nakasentro sa kayamanan. Amen. Kasi yung kayamanan lupa lamang yan. Galing sa lupa, precious minerals na iiwanan din. Okay? So, halimbawa, yumaman. May nagkakaroon pa tayo ng tinatawag na maraming purpose sa buhay. So, kakainin talaga tayo ng kayamanan. So pa, di pa tayo kulang na yung tulog natin. Pangalawa, marami tayong kinakatakutan. Pangatlo, maraming uutang. At marami pang magiging kaaway. The deceitfulness of sin will lead you to dun sa nakakatakot na uri ng pamumuhay. Oh, ganun yan. Unless you control yung kayamanan na pinagkaroon sa iyong pamumuhay. Amen. So, pagka ang buhay nakasentro lamang sa kayamanan, that is maling prinsipyo. Maling prinsipyo talaga. It will lead you to a miserable and horrible life. Ako, talaga. So, yung pang-apat, kaya naman, pero hindi naman maganda rin naman na yumaman, no? Ito yung dreams natin. Pero gamitin natin yung kayamanan sa magandang paraan. So, ang ating buhay lamang ay hindi dapat nakasentro sa kayamanan, kung hindi ito yung nakasentro sa ating Panginoon. Believe for God. Okay. Believe for God. At yung pang-apat, ito yung good soil. Ito yung prepared na puso, ito yung mabuting puso na tumanggap sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoong tagapagligtas at namunga ng 100, ng 60 at ng 30. Kaya nga, depende sa tao, ang dami ng bunga. Ito yung pagka naligtas sa isang tao, talagang mamumunga eh. Magiging mabuti. Magiging ang buhay nakaka-glorify sa Diyos. Babaguhin ng Diyos ang nananampalataya. Babaguhin ng Diyos ang kanyang anak. Little by little. Amen. Unti-unti lang yan, hindi naman gradual. Okay? Kaya nga, depende sa tao kung gaano karami ang kanyang bunga. Ito yung mabuting gawa. Okay. So remember, pagka tayo po iligtas, ang Holy Spirit ay maging buhay sa atin na i-lead niya tayo sa kabutihan. Okay? I-lead niya tayo sa kabutihan. Mumunga tayo. Yan. Dati, mahirap tayo utusan. Ito may madali na. Tamad tayo mag-aral. Pero, nung tayo naging Kristyano na, unti-unti, sumisipag na. Okay? So, hindi lang dapat masipag kumain, masipag mag-aral din. Okay? Tama. Amen. Sa mga estudyante, ano ba mga paborito niyong subject? Recess. Ano pa? Uwian. Ano pa? Dekan. Ano pa? Ano? Sana may bagyo para lumasok. Talaga ko hindi ko yun. Okay, so ang bunga, depende sa tao yan. Okay? Psalm 100, Psalm 60, and Psalm 30. So, sana, mamumunga rin tayo, sagad-sagad na. Sagad-sagad na. Marami ang dapat na ibunga natin para tayo pakinabang sa kanyang kaharian. Yung kasi yung naaalingin ng Diyos hindi lamang tayo naligtas, kundi tayo gagamitin niya, maging pakinabang tayo sa kanyang kaharian. Useful. Yan, ang fruitful. Ngayon yung mga prutas ngayon, para mapanatili at dumami pa, kailangan nananatili din tayo sa kanyang iglesia.
Kung iiwanan natin ang iglesia, remember yung mga bunga na yan, hindi mawawala yan. Kasi yun lamang, doon lamang sa church, when we are in the church, nananatili tayong aktibo. Yung mga bunga na magko-cultivate sa atin, magre-remain yan at mag-i-increase hanggang marating niya ang inaasahan ng Diyos. Amen. Okay? Kaya nga, para mapanatili ang bunga bilang isang Kristiyano is to remain in the church. Do not leave the church. Ito lamang yung tinatawag na institusyon na talagang nagpapalakas sa atin. Okay? Ito lamang yung institusyon na nagpo-cultivate sa atin para tayo maging kagamit-gamit sa kanya. Kaya nga, sabi rin natin to, pagka iniwan natin, nanganganib ang ating buhay. Panganib talaga. So, pag hindi pa rin tayo nag-respond sa panawagan ng Diyos para bumalik, tatlo lang naman ang kakalagyan natin. Nag-uunahan sila. It's either hospital, pulungan, or sementeryo. Namili tayo doon. Anong pipiliin natin? Ano? Kasi kung hospital, magastos pa. At least yung kulungan, hindi gano. Pero magastos pa rin yun. Kasi aattend ka pa ng kaso eh. Libre pagkain. Pero pagka natulog na, ako, gastos pa rin kasi yung tao. Walang peace of mind. I mean, this is the truth. I'm speaking of my experience. Kasi pag lumayo ka, yung kasalanan ay malakas eh. Amen. Mahina ang spiritual. Mahina ang ating spirito na dumaban sa katotohanan at righteousness. The more na yung ating, yung lakas ng, the more yung strength ng Diyos na naglilid sa atin, humihina at lumalakas ang force ng kasalanan. At nagiging biktima tayo ng ating kaaway. So, magiging ito, katotohanan to, real. This is real. Maparamit talaga pagka tayo iniwan natin. Kasi yung halaga ng church tumbas ang halaga ng Kristo yan. So pinahalaga niya, so dapat pahalagahan din natin. So ang bunga na meron sa atin, nakukultivate, dadami, at magre-remain. It will remain in the church. So, okay. Saka isa pa, alam nyo, dalawa lang naman anak ng Diyos eh. Gwapo at beautiful. Handsome and beautiful. You know. We remain handsome and beautiful kung tayo ay faithful pa rin sa ating Panginoon. Okay? So, ulangan pa sa Alam mo, Rich, sa pinaka maganda sa sinabi mo yung huli. ano? Maganda at mga gwapo ang anak ng Diyos. Ay, talaga. Okay, so salamat. At salamat po sa bawat isa. Parang ang thumbnail nyo. Parang hindi kayo kumain ah. Okay, so salamat sa mensahe, Richard Joe. At talaga naman na tayo po ay dapat responsable sa ating pong mga gawain pagdating sa gawain para sa Panginoon. So kanina nabanggit yung kind of seed na tinutukoy po dito, which is the Word of God, na tayo po ay natamnan ng salita ng Panginoon in a different kinds of soil. Ano po, merong matinik, merong mabato,
merong magandang ground. Punta ka na. Sige, ingat. Kaya pag-pray natin, siya po ay pupunta sa kanyang mission. Mission din na pupuntahan niya. Pag-pray po natin na sana makapag-establish din po siya ng gatherings every Sunday na meron namang gatherings sila pero yung tulad natin. So pag-pray po natin, ano pa yung nabanggit ko kanina, nawala na ako. Thorns, yung matinik. Malambot na lupa, mabato, tapos ano pa yung isa? Lupa na kung saan ay hindi maganda. So, salamat sa Panginoon na tayo po ay natamnan doon sa mabuting lupa. Kasi pag matigas, matigas din ang puso mo. Sila yung mga tao na pag tinamnan mo, ayaw tanggapin. Oo, pusong bato, ika nga, sabi nung kanta, di ba? Hindi mo ba alam? Tapos, thorns, ito yung pag tinamnan mo, sa umpisa lang okay, pero bandang dulo ay nawala. Kunting tawag nun, kunting meron lang narinig na hindi maganda, na-offend na. Ayaw ko na magsimba, ayaw ko na magpakita kay pastor, ganon. Opo. At kaya iniiwasan kung ma-offend kayo. baka may ma-offend sa inyo. Grabe naman si pastor, nakaka-offend, di ba? Okay, so normal lang naman yon na may mga talagang ma-offend sa pastor, lalo kapag minsan meron kang narinig hindi maganda, minsan sabi pastor pa naman, gano'n, may mga ganun talaga na mga salita. And then yung isa pa, yung nadadagit, madaling dagitin. Alam niyo yung madaling dagitin? Yung bang naglagay ka ng buto, biglang mayroong uwak or ibon, tas nakita niya yung buto na medyo possible pa lang, bigla niyang tinuka, nawala. Ang ibig sabihin nun, tayo mga Kristiyano, sa umpisa, natamnan ka, pero pagdating nung dumating ang diablo, pwede ka na niyang tangayin kahit saan. Kaya medyo sa atin bilang mga mananampalataya ay kinakailangan po natin na maging wise sa ganung bagay. But anyway, salamat po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong worship at tawagin po natin ang ating song leader para po magpaawit po ng isa. Sige, Brad, paawit ka. Tapos kunin mo muna ito. Give me